Magandang araw mga boss. After ko manggaling sa Mount Atok, Benguet, bago ako umuwi ng Metro Manila, pumasyal muna ako dito sa mga first cousin ko sa Puro Tarlac. Tamang-tama naman may problema sila sa kanilang sasakyan. Na pag matagal na raw ito sa biyahe at inapakan niya yung brake pedal, nakakarinig siya ng ingay, yung ik, ganun daw yung naririnig niyang ingay. Ayon niya sa pinsan ko, pinalitan na daw ito ng brake pad. Pero ganun pa rin, maingay pa rin pag nagpreno siya. Actually mga boss, 1 year pa lang itong sasakyan niya. At ito pa yung pangalawang problema niya, pakinggan nyo. Ano sabi ng pinapagawa mo? 1 year na daw kasi papalitan na yung gulong. Biro mo no, ang gastos. Expensive naman masyado yun. Pag naka 1 year pala yung gulong at lagi mo ginagamit yung preno, kailangan na daw palitan yung gulong. Dito nga yan sa pinagpapagawaan niya sa Tarlac, na ang reason nga nila kaya daw kailangan palitan yung gulong dahil nga sa madalas daw apakan yung brake pedal. Eh di wow, hindi ko lang narinig yung ganong katwiran na pag madalas kang umaapak sa brake pedal mo, next PMS, palit ka na ng gulong. Kailangan pala, ang gamit mo ng preno, bilangin mo. Kailangan pa nagpreno ka, sa isang araw, mga 2 lang. Ano nga sabi ko, ilang kilometers pa lang naman yung tinakbo ko, 80 kilometers. Ay, 22 kilometers. Nakadalawang maintenance pa lang ako kasi every 10,000. Ngayon, ang sabi sa akin nung siguro lagi kang nagbe-brake kaya napudpud yung gulong mo, sabi sa akin. Bakit? Kapag bagay laging ginagamit, normal naman yung pagpudpud ng gulong, normal lang yun. Makikita ko mamaya yung gulong. Tigil mo nga dyan, tingnan natin gulong. Saan gulong ang papalitan? Lahat. Lahat? Kasi Tabi mo nga muna. Meron daw grade yan may sabi niya nasa kalahati na daw ako. Ngayon, next maintenance daw baka palitan na yung gulong ko. Sabi ko, more than 10 years na ako nagda-drive. Sabi ko, yung unang sasakyan ko 4 years bago ako nagpalit. Tapos yung pangalawa naman, pero yung 4 years na yon, okay pa yan, gumagana yung perfectly working yung gulong. Kaso ang recommendation ng kasa, dahil alagang kasa nga ako, ang recommendation niya palitan ko na. So nagpapalit ako, pero 4 years yun. Tabi mo dyan, tingnan natin yung gulong dito. Sige, para makita nga natin yung gulong kung palitan na. Ipapatabi ko nga muna itong sasakyan para makita niya rin kung palitin na ba talaga itong gulong. Ito kasing ginagawa ko mga boss, niro-road test ko itong sasakyan ng pinsan ko dahil nga sa pag matagal na siya sa biyahe at tinapakan niya yung brake pedal, nakakarinig niya siya ng sipol or ingay. Ito kami sa puno, tumabi. Pakipitan pakaliwa yung gulong. Pakaliwa, pihitin mo, manibela. Ayun yung gulong niya mga boss Makita niyo yung gulong, kapal-kapal pa niya no. Pinapapalitan sa kanya. Kapal-kapal dahil nga daw sa madalas ginagamit yung preno, kailangan daw palitan ng gulong. Ayun nga yun sa gagawa sana. Kinote na nga siya na bawat isang gulong 7,000 ang halaga. 4 yan mga boss, medyo mabigat. Lipat muna ako dito sa kabilang side ng gulong. Ayan, ganyan nakakapal yung gulong. Tignan yung thread niya mga boss hanggang dito pa tingnan nyo ayan yung daliri ko ang ganda yung pala nakahaba kapal-kapal pa niyan. Diba para palitan. Dito naman tayo sa likurang gulong niya mga boss. Tignan nyo, kayo na yung humatol. Kapal-kapal pinapapalitan sa kanya ng bago. Ang problema kasi dito mga boss, malapit na naman siya mag-PMS. Ito kasing pinsan ko mga boss, wala talaga siyang alam sa pagpapagawa ng sasakyan. Kaya oo lang siya ng oo. Dahil nga sa company karang gamit niya sa ibang bansa. Tapos sa trabaho niya pa lang napaka-busy niya. Kaya halos wala daw siyang time para pag-aralan yung mga problema ng sasakyan. Kaya pag dinala niya sa kumpanya, bahala na kayo dyan. Totoo yun mga boss, may ganyan akong customer na pag dinala niya sa akin sasakyan, sasabihin niya sa akin, bahala ka na, i-check mo maigi yan kung ano problema, gawin mo. 1 year pa lang itong sasakyan ko. Lagi niyo siguro inaapakan yung preno. Pumunta ako doon. Sabi ko, bakit yung preno ko masyadong mahigpit? Yung kahit ko pa lang, Kapit agad? Oo, kapit agad. Tapos lumalangit-ngit. Ayun ang problema mo ngayon. Saan mo narinig? Sa harapan, sa likuran? Hindi ko alam. Basta naririnig ko. Yun lang. Kasi nga boss, itong pinsan ko, although na nagdadrive nga talaga siya, hindi naman siya ganoon talaga ka-active sa mga
sa sasakyan. Sa mga sasakyan na ibig sabihin kung may marinig siyang ingay, alam niya agad, hindi siya ganun. Kaya siyempre, pisan ko naman ito, wala problema kahit halugugin ko itong buong sasakyan niya para makita ko lang yung ingay eh. So far ngayon, preno nga. Maririnig mo pag binuksan ko. O sige nga, binuksan niya yun. At ito nga mga boss, ibinaba niya itong bintana tapos inapakapakan niya itong brake pedal pero wala naman akong narinig na ingay. Wala. Wala pa. Mamaya-maya ng konti. Pero sa ano mo lang, sa pakiwari mo lang, dito man rin sa harapan, Sa likod. sa likod. Sige. At dahil nga sa hindi lumabas yung ingay mga boss, natakot siguro kasi malayo na yung tinakbo namin eh. At nang inapakan naman yung brake pedal, hindi naman lumabas yung ingay. Isa lang ang maganda rito, check upin ko na lang yung 4 na preno nitong sasakyan. Pag-umpisa ako dito sa likuran, pwede kasing manipis na yung brake shoe nito at panggalingan ng ingay. O kaya naman marumi yung brake shoe, pwede rin panggalingan ng ingay. Pag ganon, lilinisan ko lang yan. Ang maganda mag-rotis dito, oh. Walang traffic. Hindi ko man napansin yun kapag nakasara to. Pero kapag pag binuksan ko, yun. Sige. Pero basta napapansin mo lang yun kapag nag-apa ka ng brake pedal. Sige. Wala na tayong mahabang usapan, balik na tayo. Alam ko na yun. Basta pag inapakan mo lang yung brake pedal, doon ka lang nakakarinig ng ingay, di ba? Maganda rin kasi yung sinisigurado ko mga boss para after ko magawa itong sasakyan ng pinsan ko, wala na itong problema. Hapon na rin kasi at sigurado aabutin na ako dito ng gabi. At bukas naman na madaling araw, balik na ako ng Metro Manila. At dahil nga sa pag nagpreno itong pinsan ko, dito niya raw naririnig yung ingay sa likuran, kaya dyan ako magsisimula. Actually mga boss, kahit pala sa pagluwag nitong gulong, hindi marunong itong pinsan ko. Kaya sabi ko, ikaw ang gumawa niyan para matuto ka. Naku, ang hirap niyan pag naplatang ka sa daan. Probinsya pa naman dito. Saan ako makakabili ng ganon? Luwag-luwag eh. Ang luwag, tinadyak ang mga eh. Lahat yan, diluwagan mo. O, kita mo. Yan, isang sipa lang. Hindi sipa, kailangan sipain. Ganito lang oh. Anak, tinatamad ka, konting tulak lang yan eh. Oh, guluwag-luwag eh. Hindi talaga makuha ng pinsan ko kung paano maluwagan itong nut ng gulong. Kaya ang gagawin ko dyan, ipapakita ko sa kanya kung paano magluwag ng nut gamit nga itong tie wrench. Oh. Ito. Oh. Yan ang gagamit ka ng lakas. Oh. Oh, duwag eh. Alam niyo mga boss, hindi ko naman masisi itong pinsan ko dahil nga sa nasanay na siya na every PMS, dadali niya lang yung sasakyan niya sa pagawaan tapos iiwanan niya na, ganun lang lagi. Kaya ngayon mga boss, tinuturuan ko siya. Kahit man lang magtanggal ng gulong, dapat sabi ko, marunong ka. Siyempre naman, di natin masasabi paano kung maplatan siya sa daan. Release mo yung handbrake. Kaya nga itong paggawa ng preno, tinuturuan ko siya. Para kahit man lang papaano, marunong siyang maglinis ng preno, marunong siyang mag-adjust, at higit sa lahat, alam niya kung palitin na ba yung brake shoe, pati yung brake pad, kung kailangan nang palitan. Kasi nga, nagtataka ako, 1 year pa lang itong sasakyan nung pinsan ko, pero pinalitan na ito ng brake pad. Eh, hindi naman masyadong gamitin itong sasakyan. Pag wala ka talagang kaalam-alam sa sasakyan, naku po, kita nyo yung gulong. Next PMS, papalitan na rin daw. Nakita nyo naman, ang kapal pa ng gulong niya. Tanggalin ko na nga itong brake drum. Kung mapapansin nyo mga boss, pag nagtatanggal ako ng brake drum, pinapalo ko ng ball hammer. Kasi pag nakalug yan, luluwag itong brake drum. Pwede mo na ngayong gamitan ng flat screw yan para sikwatin mo palawas itong brake drum mo pag lumuwag siya. Kung maluwag naman na, pwede mo naman hugutin na ng kamay mo. In short, mas madali mong matatanggal itong brake drum pag pinalo mo yan ng ball hammer. Dahil nga sa bibitaw yan dito sa pagkakakapit niya sa axle. Ayan na mga boss, kung makikita nyo, natanggal ko na itong brake drum. Dahil nga sa may ingay ito, kumuha kayo ng flat screw. Itulak nyo itong brake shoe. Ayan o, ang ginagawa ko. Para malaman nyo kung stack up itong piston ng wheel cylinder. Dahil sa hindi naman sa stack up mga boss, gumalaw naman yung piston ng itinulak ko nga itong brake shoe. Dito na ngayon ako sa pinanggagalingan ng problema. Dahil sa nakita ko dito, marumi itong brake shoe. Kaya ang gagawin ko dyan, gagamit lang naman ako ng liha. Tatanggalin ko yung tumigas dito sa ibabaw ng brake shoe. Ayun kasi mga boss yung nagpapaingay eh. Kapag inapakan mo yung brake pedal mo, tapos masyado nang matigas yung ibabaw ng brake shoe mo, tutunog na yan. Makakarinig ka na ng sipol pag inapakan mo nga yung brake pedal mo.
Kaya nga isa yan sa mga maintenance na tinatawag na brake cleaning and adjustment. O kaya kung manipis na talaga yung brake shoe, papalitan. Ganon din yung brake pad nyo. Pag manipis na siya, makakarig na rin kayo ng sipol o kaya naman pag hindi nyo pinalitan yung brake pad at manipis na siya, maapektuhan naman doon yung rotor disc. Dito mga boss, sa sinasabi ko, importante na kahit papaano may alam kayo sa sasakyan. Kita nyo yung nangyari sa pinsan ko, pinalitan yung brake pad niya pero hindi naman nawala yung ingay. At ang isa pa, palitin na ba talaga yung brake pad niya? Unang-una yung pagdadrive ng pinsan ko, nakita ko, hindi siya pala gamit ng preno, tapos hindi siya kaskasero, alalay na alalay magmaneho. Kaya nagtataka rin ako kung paano napudpud agad yung brake pad niya. Pero hindi naman na ako magtataka kasi wala naman talaga siyang alam sa mga parts. Kaya nga pati yung gulong niya ngayon kahit makapal pa, gusto nang palitan. Balik na ako sa trabaho mga boss. Nakita nyo naman after ko maliha itong brake drum niya, pinunasan ko yan ng basahan. At yung mga boss, yung brake shoe, ganun din, niliha ko rin yan, nakita nyo naman. Tapos gagamitan ko ngayon yan ng brake cleaner, i-sprayan ko yan. Para kung may mga dumi pang nakakapit dito sa brake shoe o kaya may langis-langis na kumapit yan or malagkit, matanggal nitong brake cleaner. Syempre naman, kasama sa lilinisan mo dyan yung kabuuan nitong preno. At pag okay ka na dyan, pati itong brake drum, isprayan mo siya ng brake cleaner. Para kung may kumapit na langis dyan or malagkit, mawas out nitong brake cleaner. Tsaka mo yung punasan ng basahan. Para kung may nagmark ka man na dumi, matanggal siya. Tapos gamit ka ng flat screw. Para may adjust mo itong brake adjuster nang sa ganon itong brake shoe, bumuka siya. Pasensya na kayo mga boss, isum nyo na lang para makita nyo kung paano ako nag-a-adjust dito sa brake adjuster niya. Actually, itong brake adjuster mga boss, meron siyang ipin. Sinisikwat ko lang naman yung pataas para itong preno mag-adjust siya. Pero hanggat maaari mga boss, pag nag-adjust kayo ng preno, wag naman yung sobrang sikip. Importante na itong brake drum, pag nailagay nyo yan, medyo gagalaw-galaw pa itong brake drum nyo o napipihit-pihit nyo siya. Kasi pag sumobra kayo sa pag-adjust, ang possible nyan, manikit itong preno nyo. Problema yun. At higit sa lahat, pag nag-adjust kayo ng preno dito sa likuran, hindi pwede yung sa kabilang side maluwag, dito masikip. Hanggat maaari mga boss, pag nag-adjust kayo ng preno sa likuran, dapat balanse. Siya nga pala mga boss, hindi ko na ipakita sa kabilang side kung paano ko yung ginawa dahil nga sa same procedure lang naman ng pagtatrabaho, wala namang pagkakaiba. Kaya dito naman ako sa harapan gagawa. Siyempre, para hindi kayo mahirapan sa paggawa at maluwag kayong makakilos, ipaliko nyo yung manibela pakaliwa. Para kitang-kita nyo at hindi masikip pag niluwagan nyo nga itong 2 bolt na number 14 dito sa brake caliper. Pag natanggal nyo na yung 2 bolt na number 14 o iangat nyo na itong brake caliper nya, tapos tanggalin nyo na itong 2 brake pad. Ayan yung unang brake pad mga boss, ito naman yung pangalawang brake pad. Kung makikita nyo, makapal pa itong brake pad dahil nga sa kailan lang yan napalitan. Kaya pag ganyan, linisan nyo na lang itong brake pad pati itong rotor disc. Huwag nyo nang isiping bago lang yan. Pwede rin kasing may dumikit na buhangin dito sa brake pad na hindi nyo nakita. Kaya pag ako, kahit na bago pa yung brake pad, o kaya kailan lang yan napalitan, nililinis ko na rin yan para sigurado na mawala nga talaga yung ingay nito pag inapakan nga yung brake pedal. Gaya nga ng sinabi ko, lilihain nyo lang naman itong ibabaw ng brake pad nyo. Hanggang sa mag-light na yung kulay niyan, kung may budget ka pa, pwede mong gamitan ng brake cleaner. Pero kung wala naman, pwede naman hanginan mo na lang o kaya punasan mo ng malinis na basahan. After nyan, itong rotor disc naman ang isprayan mo ng brake cleaner. Siyempre, pwede rin kapitan niya ng langis, ng malagkit, kaya para sigurado ka, isprayan mo na rin yan ng brake cleaner. Pero kung wala ka pa rin budget, gaya ng dati, lihahin mo itong rotor disc para kung may magaspang dyan, matanggal nitong liha o kaya naman meron siyang kalawang na kumapit, mawas out. Sa paglagay naman nitong brake pad mga boss, madali lang naman yan. Meron naman itong guide dito sa brake caliper holder mo, itapat mo lang itong brake pad tapos itulak mo na yan. Tapos, pag nailagay mo na yung isang brake pad o dito naman sa pangalawang brake pad, iharap ko itong camera mga boss para makita nyo. Kung makikita nyo, dito sa brake caliper holder, meron siyang guide. Taas baba yan, itapat nyo lang itong brake pad nyo, pwede nyo unahin sa ilalim. Pag pumasok na siya, dito naman sa taas, itulak nyo na lang. O, di ba? Ganun lang naman siya kadali. Tapos, pwede nyo i-check yan para malaman nyo kung tama yung pagkakalagay nyo nitong brake pad dito sa brake caliper holder. Pag okay naman, bago nyo ilagay itong brake caliper, punasan nyo muna yan. Pag okay na, o pwede mo na ngayon ilapat itong brake caliper mo dito sa holder nya. Siyempre, yung 2 bolt na number 14, ipakapit mo muna yan dito sa thread nya. Pag okay na yung kapit niyan, tsaka mo nga yung gamitan niya ng box wrench sa number 14 para mai-final mo na yung higpit. Ako nga, pag ako nagpa-final ng higpit mga boss, at medyo pagod na ako,
pinapalo ko na yan ng bullhammer para sigurado na hindi siya luluwag. At pag okay na, ipadiretso mo na yung manibela mo para mailagay mo na yung gulong. Ulitin ko lang mga boss, yung dalawang preno dito sa likuran, nilinis ko yan tapos in-adjust ko. At dito naman sa harapan, pares ko yan nilinis. At dahil nga sa nag-adjust ako ng preno sa likuran, dapat yung handbrake nito umiksi na. Oh, okay na sa'yo yan. Tingnan mo, hilahin mo siya ulit. Kung okay na. Okay? Oo. Tumigpit? Oo. Di ba? Bumabaw. Bumaba. Before kasi nasimulan ko itong trabaho, hinila ko yung handbrake niyan. Masyado siyang mataas. Mag-road test naman tayo. Kasama kami. Oo nga, kasama nga kayo. CR pa dito. Sa pag-road test na ginawa namin mga boss, tumakbo kami ng 20 kilometer. Siyempre dahil sa probinsya ito at walang traffic, saglit lang namin tinakbo yun. At yung problema nitong ingay sa preno, okay na, wala na yun. Parang Parang marikina? parang nanibago. Nanibago ka? Preno mo? Ano? Mas okay? Mas kagat. Kagat-agad? Oo. No, di ba? Wala namang ano yon, walang implication yon or walang Meron. ano. Kagat-agad eh. Hindi, I mean, kung kagat-agad, Oo, katulad nung sinabi nung ano, Ng ano? ng Gamit ka ng gamit ng preno, kaya kailangan magpalit ka ng gulong. oo, mapupudpud ka agad yung ano mo, sabi niya sa akin. Wala. Putput yung utak niya. Sabi niya mapupudpud ka agad yan. Parang ang layo ng logic. Walang logic yun eh. Gamit ka ng gamit ng preno, kaya kailangan palitan ng gulong. Oo. Kapal-kapal pa ng gulong mo eh. Isang taon pa lang. Yung preno, di ba? Kaya nga may preno. Kaya nga may preno eh. Mababangga kapag ginamit. Pag nag-hard brake daw ako, pudpud ka agad ang Gulong. gulong. Totoo yun, pag lagi ka nag-hard brake o kaya pabigla-bigla ka ng preno o kaya biglang arangkada tapos biglang preno, mabilis mapudpud ang gulong. Kaya lang itong pinsan ko mga boss, sa totoo lang, sa pagdadrive na ginawa niya, nag-road test kami, hindi nga tumakbo ng 60. Smooth na smooth pa pag umapak siya ng preno, kaya nga kung makikita nyo, chinek ko yung gulong niya, ang kapal-kapal pa. Paano papalitan yun? Tama na nga mga boss, dahil sa okay na itong sasakyan ng pinsan ko, muli maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat!